Good day everyone, especially to you sir. We are the group 4. So our topic is all about human person and society. So, digital society in the information age. In this modern world, we rely with the use of modern technology which has led to considering the possible outcome for the society concerning how we would take apart in interaction and how we can use these digital tools in communication channels. Information society plays a vital role with regards to the circulation and control of made up ideas which affects political, economic, social and cultural aspects. What do we mean by digital citizenship? Digital citizenship is a person who is knowledgeable and responsible enough to effectively use different social platforms and in the internet, engage in useful topics and issues that will help build a better society, politics, and government. What do we mean by digital citizenship? So, digital citizen. Yung digital citizen, ito yung individual o isang tao na may kakayahang gumamit ng teknolohiya, particular sa internet. May kakayahang gumamit ng teknolohiya, particular sa internet, ng regular at epektibo upang makipag-interact sa society. Society, politics, and government. Sila ay may kakayahang makipag-ugnayan sa digital world na responsible na may responsible ways and sumusunod sa mga ethical na pamantayan na nag-aambag ng positibo sa online community or sila yung tama yung paggamit ng digital, ng internet. Mahalaga ang digital citizenship dahil nakakatulong ito sa pagbuo ng isang positibo at inklusibong digital government. Sa pamamagitan ng responsableng paggamit ng teknolohiya, naiiwasan ang pagkalat ng mga fake news or mga maling impormasyon. So, bukod sa maiiwasan yung paglaganap ng misinformation o pagkalat ng fake news is mapapanatili din ang paggalang sa online spaces. Nagtatrabaho tungo sa pagkakapantay-pantay sa digital access. These information societies have made many opportunities reaching bigger audiences like never before. So, we can manipulate the pacing of learning or business without a large sum of money used as a capital, and we can share our ideas and perspectives to the international audiences as we connect beyond. Citizen is a member of a society, while citizenship considers an individual behavior in terms of rights, obligations, and function of said citizen. Citations of obligations in duties such as work, taxation, and obedience of law. Citizens also have their rights, and it includes civil rights such as freedom of speech and expressions, to stand for what we believe in, rights to a private life, political rights, or the rights to both social and rights, healthcare, and welfare. So, ang citizen, siya yung member ng society. While yung citizenship is ito yung behavior ng isang tao, or ang pagkakaiba ng citizen at citizenship, yung citizen ay siya yung member ng society, while yung citizenship, ito yung behavior ng isang tao. So, yung citizenship naman mayroong rights, obligation, and functions.
Tapos, citizen citizen have tons of obligations and duties such as work, taxation, and obedience of laws. Citizen also have their rights. It includes civil rights. So, yung citizen is maraming obligation at saka duties na fees. Tapos mayroon tayong rights. Nakapaloob dito yung civil rights na naglalayo na mayroon tayong freedom of speech and expression to stand for what we believe in and rights to a private life, political rights, or the rights to vote, social and rights, health, care, and welfare. So, tayong mga citizen, marami tayong mga karapatan or mga rights na ang isa na rito is freedom of speech. When we say freedom of speech is meron tayong kalayaang ipahayag ang sarili nating ipahayag kung ano yung opinion natin or yung idea natin sa isang issue. So, ang next is expressions to stand for what we believe in. So, expressions to stand for what we believe in is yung may kalayaan tayong i-express kung ano yung sa tingin natin na pinaniniwalaan natin or yung kung saan tayo naniniwala kasi may iba't iba tayong paniniwala. So, ang next naman is rights to a private life. So, ang rights to a private life is very common na kasi yung ibig sabihin nito is meron tayong karapatan na mamuhay na kapag sinabi nating private life is ito yung hindi na dapat pakialaman ng ibang tao. Tapos, ang next is political rights or the rights to vote, social. So, ang next is political rights. Mayroon tayong kalayaang magboto or pumili ng mga karapat-dapat na namumuno sa ating society. So, kaya din tinawag tayo na democratic country dahil dito mayroon tayong kalayaang pumili ng namumuno sa atin. So, ang next is rights, healthcare, and welfare. So, mayroon tayong karapatan na based sa pangkalusugan natin or yung healthcare natin na dapat tayo ay malusog at kapag may nagkasakit is maagapan ito dahil ito yung karapatan natin. At dapat rin yung society is safe na matitirahan natin. What does this all mean then in the digital age? Digital citizen requires active participation online, not as access and use. Digital citizen requires active participation online, hindi lang sa pag-access at paggamit nito, kinakailangan ding active participant ka sa online kung ikaw ay digital citizen. the better society and the technological devices. Kumbaga ngayon ay nagsisimula ng nag-reshape sa mga tao, human person, kumbaga tayo and human interaction, kung paano tayo makikipag-interact sa isa't isa and relationship. Yung sa mama ko, meron siya sa malayo at ako nandito ako. Makaka-interaction ako sa kanya gamit ng mga cellphone, messenger, pwede na yung video call at saka call lang. Tapos, yung the virtual society and the technological devices today starting to reshape the human person and human interaction and relationship. As Velasco said, ang
human person is tayo, is and the human interaction is kung paano tayo nagkikipag-interact, kung paano tayo nagkikipagsalamuha sa kapwa nating tao. Tapos yung sa relationship daw, malaki talaga yung epekto ng virtual society and technological devices nowadays. Kasi napapansin natin, hindi lang kami kabataan, lahat tayo, pati magulang namin, napapansin na nila yung pag-reshape ng virtual society and technological devices sa ating mga tao. So, the human person and human interaction in the relationship, itong tatlong to ang talagang naapektuhan ng pag-evolve ng ating technology. So, dito muna tayo sa human person. Bakit nga ba tayo naapektuhan ng pag-reshape ng virtual society and technological devices? Bakit ba tayo as human person, bakit tayo yung naapektuhan? Kasi tayong human person, tayo yung gumagamit tayo yung nasa virtual society at gumagamit ng technological devices. So, naapektuhan talaga tayo at kung paano tayo nagkikipagsalamuha sa isa't isa or sa kapwa nating tao. Kasi sa online world kasi iba yung way or iba talaga yung pamamaraan na makapag-interact ka kasi hindi katulad ng sa face to face is madali lang makipag-interact. Madali lang tayong magkakaintindihan. Sa virtual kasi society is katulad ng sa Messenger or sa Facebook, kapag nagkikipag-chat ka sa friends mo, kapag emoji lang is mahirap talaga intindihin. Pero kapag ikaw ay isang media literate or technology literate ka is maintindihan mo yun. Tapos yung relationship is ito talaga yung kadalasang naapektuhan relationship natin sa magulang, sa mga kaibigan at saka sa mga loved ones natin kasi sa online society or sa virtual society doon na tayo kadalasang nakikipag-interact kasi kapag medyo malayo yung katulad ng mama ni Velasco, malayo siya kasi nagtatrabaho sa ibang bansa is yung bonding nila doon na sa online or sa virtual society na ginagawa nila. Tapos yung positive naman nito is nakakapag-usap pa rin sila kahit na malayo at saka nakikita nila yung isa't isa through sa video call. More and more interaction are done in the virtual world than in the actual world. Kumbaga, ginagawa or isinasagawa through online or virtual world kasi sa actual world or face-to-face interaction. So, yung naisiparating ni Velasco, more and more interaction are done in the virtual world than the actual world. Yung nais niyang iparating is yung more and more interaction is ginagawa talaga sa virtual world or sa online world kaysa sa actual world or yung pag face-to-face interact natin. So, people are more thrilled to see their virtual selves than their actual selves. So, this sentence is yung yung mga tao, tayong mga tao is people are more thrilled to see their virtual selves than their actual selves. They are more themselves online than offline. So, yung sentence na to is napakadali lang ng meaning o yung nais niya iparating. Kasi daw, yung mga tao is mas excited or mas ginaganahan silang or tayo na makita yung sarili natin sa yung tayo na nasa online world or tayo as
sa virtual world kaysa sa actual na pagkatao natin or yung kung ano tayo sa totoong buhay or sa totoong mundo. Disembodied subject. The disembodied subject doesn't mean that in the technological society, human persons are no longer living with their bodies. A manner of speaking, people are slowly putting aside their body and their relating with other because the technological society offers an alternative which apparently resolve human often an embodied subject. Disembodied subject sa makabagong teknolohiya ng lipunan, ang disembodied subject ay hindi nangangahulugan na hindi tayo nabubuhay gamit ang ating mga katawan. So, ang ibig sabihin nito ay unting-unting nababawasan ang kalagahan ng ating katawan sa pakikitungo sa kapwa. So, ang ibig sabihin nito ay unti-unting nababawasan ang kalagahan ng ating katawan sa pakikitungo sa kapwa. Dahil sa teknolohiya, nakakapag-usap at nakikipag-ugnayan tayo kahit hindi magkasama ng harap-harapan. Nagbibigay ito ng paraan ng komunikasyon, hindi na kailangan ang presensya ng katawan, walang kilos, ekspresyon ng muka, o tunog na boses, normal na nakakatulong para mas maintindihan ang isa't isa. Dahil dito, parang nagiging mas madali ang pakipag-ugnayan, pero kasabay nito ay unti-unting tayong lumalayo sa tunay na karanasang pisikal o bilang tao. Sa madaling salita, tinutulungan tayo ng teknolohiya pero napapalitan ito ang halaga ng ating katawan sa pagbuo ng tunay, malalim at personal na relasyon. The different gadgets that are produced today support disembodied human relation. We see a family or friends gathered around a table or in a room but with very minimal actual impact. Ang iba't ibang gadget na nagagawa ngayon ay lalo pang sumusuporta sa tinatawag na disembodied human relations. Madalas na natin itong nakikita sa pang-araw-araw, isang pamilya o pagkaibigan ang magkakasama sa iisang mesa o silid, ngunit halos wala namang tunay na interaksyong nagaganap. Example, human interaction. Everyone is glued their device, cellphone, tablet, laptops, or any device, and they are all probably interacting with their virtual societies. Bawat isa ay nakatutok sa kanilang cellphone, tablet, laptop, o iba pang device. Kahit magkakasama sila ng pisikal, mas nakikipag-ugnayan sila sa kanilang mga virtual na mundo kaysa sa mga taong nasa harapan nila. Dahil dito, unti-unting napapalitan ng teknolohiya ang mga natural na ugnayan gumagamit ng ating katawan tulad ng pagtitigan, pakikinig, pagtawa, at pagkikipagkwentuhan na mahalaga sana sa pagbuo ng malalim at makataong relasyon. Example, the practices of selfie is another move toward disembodied human relations. Ang pagtitake ng selfie ay isa ring halimbawa ng paglipat tungo sa disembodied human relation. Sa halip na tunay na makikipag-ugnayan sa mga taong kasama natin, mas nagiging focus natin ang pagkuha ng larawan sa sarili upang ipakita sa online. Mas binibigyang halaga ang paano tayo kita sa social media kasi sa actual na
karanasan o koneksyon sa mga tao sa paligid. The virtual society and the technological devices today are starting to reshape the human person and human interaction and relationships. People in the modern technological society ultimately make no real commitments. Ang virtual na lipunan at ang mga makabagong gamitang teknolohikal ngayon ay unti-unti nang binabago ang pagkatao ng tao at ang paraan ng pakikisalamuha at pagkakaroon ng relasyon dahil sa madaling makipag-ugnayan online at mas mabilis ang komunikasyon, nagiging mas masimple rin iwasan ang tunay at matibay na ugnayan. Maraming tao sa makabagong lipunan ang hindi na gumagawa ng totoong commitment dahil sa sanay na sila mabilisang connections na madaling i-on at i-off tulad ng mga app at social media.